missed you sa bahay ni Kuya. Sayang, nandito kasi ako ngayon sa Barangay Rosario. Dito sa Pasig City at dito rin tayo nagsasagawa ng legal mission dahil itong lugar na ito nakakatuwa dahil narinig ko mismo sa kanilang barangay captain na si Captain Aquilino K. de la Cruz Jr. na twice a week yata meron na pala silang medical mission dito at meron din silang libreng ECG tsaka ultrasound sa mga kasambahay nila. Di ba? Nakakatuwa naman. Kaya talaga legal ang pinunta natin dito. At ngayong umaga, kasama nga natin siya at meron siyang katanungan para kay Congressman Erin Tanyada tungkol dun sa, ano ba ito? Anong case to? Yung estafa. Ito na nga pabatiin muna natin. Good morning. Good morning po lahat sa inyo, sa mga kabarangay ko. Good morning, Ate Uy, Lynn. congratulations po, Kapa. Thank At napakaganda ng serbisyo mo sa iyo. Thank you po. Thank you po. Okay, tanong na natin kay Kong, ano nga yung patungkol sa estafa? Actually, yung isa na almost weekly na problem namin is yung money matters din po. No, pero meron kaming one outstanding case. Actually, madami siyang kaso, pero ang nagpe-perform po, yung gumagawa is 2 tao lang. Parang kumbaga syndicated estafa na rin, pero we couldn't say na syndicated estafa. Parang ang modus nila is nagsasanla sila ng one property. Actually ngayon nasa 60 na po yung nasanlaan nila, amounting yung isang transaction lang amounting to 250,000, 300,000. So we seek the advice of the prosecutors na talagang advice nila, endorse lang namin sa court yung kaso. Okay. Pero as much as we want na matigil yung ginagawa nila, we forewarn yung nag-a-announce kami na mag-ingat sa transactions, yung mga sangla-sangla tira na yan or yung mga sangla on a certain amount na hihiramin. Pero meron instances na ibang barangay naman po ang nabibiktima nila or may ibang bayan pa. So, in the barangay's end, paano namin mape-prevent palalo ito? Or meron ba kaming mas maganda aside from endorsement, meron ba kami magagawa at the barangay level? Yan. Okay, Kong Erin. Lynn, kung merong barangay assembly sila, that's one way of informing all the residents in their barangay, no? And syempre, yung other way is also to inform yung mga kalapit na barangay, yung mga officials nila, kung anong practice na ginagawa. Ngayon, ang kung naghahanap sila ng ibang aksyon, kailangan merong kasing complainant, no? Naging biktima ng sistemang yan na lumapit na sa barangay at question nga yung ginagawang sasanla ng o loan, no? Pagbibigay ng mga loans sa mga tao. Ngayon, unless there's a complaint, no, that can be done, the only thing that the barangay can do is like what the prosecutor had mentioned, is to endorse it already for investigation, no? Hindi not necessarily filing a case dahil walang complainant, pero for investigation purposes already. Pwedeng simulan yan sa police, no? Para makakalap ng ebidensya, and then the police themselves will try to look for victims and then file a criminal case with the city fiscal's office so that proper summonses, no? Proper summons can be issued to these people who are doing this illegal practice. Okay, Lynn? And ayan po, any follow-up question? Actually, yung iba naman na-address naman doon. Nag-particular lang ako ng isang kaso na talagang ayoko lang yung nanonood eh. If we could extend or we could do the extra mile. Yeah, why not? Why not? No? Kagaya nyo, yung hindi ko alam, yung sa police. Pwede pala namin pa-imbestiga. Oo, pwede. Pwede sila yung mag-file ng case doon sa mga tao na yon. We'll do that sigurado. Yeah.
Alright. Salamat po, Congressman Tanyala. Yes, Alright. maraming salamat. Anyway, for more information naman patungkol po sa mga legal services, pwede naman po kayong pumunta sa law center ng ating Kuya Daniel. Diyan lang naman po sa may EDSA, Apo, sa may nakapunta harap po na ng Trinoma, sa may UNTV building, nasa 4th floor po. Libre naman yung consultation po doon. Okay. At kung sino man po ang mga kabarangay po ninyo na may katanungan, yun lang, isang sakay lang naman. Apo, Makakarating na po sila doon. okay. Papuntahin nyo na lang po. ha? Maraming salamat po. Ayan. Salamat po ng marami sa pagsalutar niyo po sa amin. Salamat po. Salamat kay Brad Daniel, Apo. kay Ate Lino, Apo. sa lahat po ng staff ng UNTV. Maraming salamat po. Yeah. Salamat po na marami once again Barangay Rosario, Pasig City, at ang ating naging captain ngayong umaga ay si Kapitan Aquilino K. De La Cruz Jr. Okay? So yan po muna ang ating ikonsulta mo sa barangay. Reminder lang po mga kasambahay, bukas po nandiyan kami sa may Baseco or sa may Bangbang area para po magsagawa muli ng ating ikonsulta mo sa barangay. Hello muli kay Dr. Vic. Na-miss kita. Back to you. Back sa bahay ni Kuya.